Good noon sa inyong lahat, or magandang what we call isa hapon na because it's already around 12 plus. So katatapos ko lang magtanim ng mga what we call gulay or yung vegetables or eggplant sa labas na naman ng bahay kasi napuno-puno na dito sa loob. At katatapos ko rin laba sa akin sinina. May sinasampayin ako yung gagamitin ko for bukas na magsimula naman ako araro dito sa aking munting garden, or what it called is a bonsai and vegetable garden. So today ang share ko sa inyo is regarding about kung paano ako gumagawa ng bonsai from the very start, because may nagpunta dito sa bahay na sinabi niya nga madali lang daw yung paggawa ng bonsai. So kaya ang ginawa ko is nagawa na lang ako ng video, or magawa na lang ako ng video para makita niyo yung yung sakripisyo. So sa ngayon ang ginagawa ko dito sa bahay is gupit-gupit muna na lang tayo dito. Ang ginagawa ko dito ngayon sa bahay is parang intercropping, or yung ilalim ng bonsai materials ko, tinamnan ko na ng mga gulay kasi for how many years na parang puro na lang bonsai, puro bonsai. So ang ginagawa ko ngayon is nagtatanim ako dito ng mga gulay. So itong ginagawa ko diretso-diretso na, no, walang script kasi nahirapan din ako yung kasi mag-aswat-aswat sa camera like what I'm doing now. So ngayon ang ipapakita ko sa inyo before we go on kung paano ako magsimula na maggawa ng bonsai is yung mga bonsai materials na gupitan na, so mas maganda compare sa hindi nagupitan. Like yung dito sa harap ko, kailangan ko pa itong gupitan. So pakita ko sa inyo yung mga bonsai ko na nagugupitan na, tatapos lang kahapon, at saka yung bagong nadidipulit ko na tumutubo na or nagsalingsing na ba. So maganda siyang tingnan. So dito sa paikot ng bahay dahil napabayaan, so kailangan ko pang maghinay-hinay o alot. So puntahan natin. So ito yung bonsai ko na kababago lang ginugupitan, may bunga na siya. This is a sampalok. Then sobrang tanda na ito. So ang ginawa ko para manatili siyang tignang malinis, ang ginagawa ko is dinidipulit ko. Yan ang itsura niya. So hindi siya masyadong mataba pero matanda na yan. Yan ang itsura niya. So dito naman is isang cascade na bonsai materials, which is galing gupit tapos nagtubo na siya. So hindi ko lang na videohan yung nagdidipulit ako dito. So it's matanda na rin siya, tapos maganda siyang tingnan, lalo na kung isali ito sa show, mas maganda siyang tingnan yung bago siyang galing gupit. So pag maging matanda na itong dahon nito, babalik naman siya sa pagkapangit. Kaya ang ginagawa ko dito sa bahay is lagi ko siyang ginugupitan, or sometimes ididipulit, or always trimming. So this portion here is ito ang mga paborito ko na kaya nakapatong sila. So bago lang siyang gipang-alutan, so half size siya lantawon. Para nako, guwapo siya nga lantawon.
Yan. Kani siya nga materials, gulang na ni kayo. Then ang uban ani nga kauban or yung mga kasama dito is nangahali na. So ngayon punta na tayo kung magkuha na ko kung giunsa na ko pagsugod ang kaning mga unani nga style of bonsai. So mao ni siya ang bonsai materials nako nga akong ipakita ninyo or i-share. Igusot naman gani dahil ning kamot ani. So it's around how many months? Dugay na ni siya kaayo. So it is atugas bato. Ato idadon diri. Then dito na ko pakita ninyo. So ang gibuhat nako ani is ang ginagawa ko nito. Linagyan ko ng bato sa ilalim para yung iyang punuan mubukad bitaw. So ibaba muna natin itong isang materials. Tapos ito ang isi-share. Ang gawin ko dito is putulan itong mga unusual branches na dagko na kayo. So gamay ra na siya nga punuan. Then it took me how many months or year na ni siya. Nilubo naman ganit ning wire. Yan lang pamut doon yung mga unusual trunk. So yung mga bagong salingsing mo inidagko. Then kaning mga kuan wala katubo. So yung ani ko magsugod or ganito ako mag-start. So dugay kayo. Per process pa siya for a year na siya. Okay, mga instead na dapat minimonitor ko ito para matanggal itong mga sanga nga hindi dapat patubuon. Kasi sila ang kumakain sa mga nutrients. Naglubo na ning wire. Then kailangan ako na siya nga tangtangon. So ang style ta ani is slanting. Kinatalian ko pa para dili matumba. So asa wala ko'y trawi. So ito ang itsura. Kung makita na ay trapo. So kalion ako siya. Nilusot na ng gamot. So kailangan putulin dito para mabunot. So iwan ko lang kung nag-ano ba ni nag-success ba to akong gibuhat ani. Makita niyo mamaya para na nilagyan ko ng bato, pinawan ko sa bato, kaya lang iwan ko kung nag-success ba itong ginagawa ko. So this is now, ito ang itsura, hopefully makita dyan. Binabalutan ko siya ng mga basahan para mukuhan siya sa bato, mahalog. So yan ang bato ginamit ko sa ilalim. So ito na ang itsura niya. So sometimes or minsan magkamali. So ang nangyari is parang hindi siya nagbukad. Ang purpose ko nito, nalagyan ko na ng bato, isa para mag-split yung mga gamot for siding. Kaya lang ang nangyari, nag-split nga pero hindi balance ko lang dito sa kabila. So ang gawin ko na lang dito is hindi ko na lagyan ng bato, expose. Putulan ko na lang itong ugat na konti. Ibalik ko dito sa walang nangyari sa paglagay ko ng bato. So ibalik ko dito sa what we call is paso. Tapos lagyan ng maraming abono. So kaya na ganito siya, hindi nakatubo. Sa tagal ko ng paghihintay na
I thought nga it is successful yung ginawa ko sa paglagay ng bato sa ilalim ng ano niya, root. Ang nangyari is walang nangyari. So failure. So yan ang paggawa ng bonsai. Balik ko na lang ito dito muna. So ang gawin ko nito na lang is itanim ko ito balik sa ano na lang dito sa paso. So instead na ang gawin ko ito palabas yung ugat, so try ko na lang kung makaya pa ipalabas yung ugat nito. So kaya sinishare ko sa inyo ito because nag-speak ako, I'm expecting na ang mangyari sa pag-share ko is successful ang paggawa ko ng yung pinakapit ko sa bato para magbukad yung punuan sa ilalim, pero it happened na hindi nag-success kasi sa gilid lang ang nagbukad and other side wala. So balik ko na lang ito at then I think lagyan ng abono if ever pero sa ngayon hindi ko pa ito lagyan ng abono kasi kakaputol ko na lang kakaputol ko lang sa mga ugat. So ganito yung paggawa ng bonsai ko na hindi basta madali like ito. So ito tapos ko na natanim. So ito ang itsura niya para supposed to be is lumalaban pa. So dito ang pangyari sana ito is parang slanting pag ganyan. So palagay ko hindi maganda, so pabayaan na lang ko muna ito, lagyan na maraming abono, tapos siguro after how many tanggalan ko na muna ito ng wire. Lagyan ko na lang muna ito sa tabi. Taas na niya akong video. So balik na lang tayo dito sa aking Don Manuel. So ito ang kaisa-isa ko nga Don Manuel. Ito na lang. So time to time ginugupitan ko ito para manatili siya maganda, pero ito lang ang kaisa-isang ginawa ko dahil hindi siya long lasting bonsai. There's a tendency nga mamatay rapod siya. So gupit na lang tayo dito sa Don Manuel kasi failure yung pinakita ko sa inyo, hindi nag-success. So ito na, tapos ko na gupitan. So kita nyo dito sa ilalim, ang daming ugat na lumulusot, so kailangan na itong iripat na naman. So next time na lang po na ito iripat. So ito lang muna ang masishare ko sa inyo na minsan magkaroon tayo ng failure sa paggagawa natin ng bonsai or bonsai materials like just pinakita ko a while ago ng aking tugas bato, failure ang nangyari. So for this morning, ito lang ang masishare ko sa inyo about my life in bonsai making dito sa aming bahay na sinahaluan ko na laman ng pagtatanim ng mga what we call this gulay or vegetables. So maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice what we call afternoon ahead of you. Bye-bye.